Sa video nito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating papaya dwarf variety. Andito tayo ngayon sa isang puno na hitik sa bunga. Ang puno na ito ay mainam para sa manggugulay. Yan, yung gugulayin yung bunga nito. At yung may hilig sa atsara. Ang puno na ito ay di gaano katamisan yung kanyang bunga. Praise God! Ngunit ang puno na ito mga ka-dreamers, ito yung mainam sa mga mahihilig sa matatamis. Dahil sa ang bunga nito ay matamis na matamis. At saka ang bibigat niya. 3 kilos yung pinakamabigat na bunga nito na naha-harvest po natin, na kinilo po natin. So ito, di pa tayo nakakuha dito ng seeds. Sa isang puno, dito tayo kumuha na mas mainam dahil sa pinaghandaan po talaga natin. Ito yung nakabalot. Dito tayo kumuha ng seeds na ipamimigay natin sa hinaharap. Ilang araw na lang magkita-kita po tayo dyan sa poblasyon Salog, Zamboanga del Norte para mamimigay po tayo ng papaya dwarf seeds. Nakadalawang variety na po tayo sa ating papaya dwarf. Ito na yung pangatlong variety sa ating papaya dwarf mga ka-dreamers. Sa lagay kong ito ay nakatayo po ako. Ayan, medyo mataas po siya na puno. Pero yung bunga niya, talagang mamamangha po kayo. Dahil sa napakadami. Ito din yung mainam. Ima-market kung gulay yung pag-uusapan. Dahil sa hindi nga po gaano katamisan yung kanyang bunga. At saka atsara yung bunga na ito. Ito din yung mainam kapag mayroon tayong livestock. Ito. Kaya napakaganda niya. Kung mahilig po kayo sa livestock, magpunlalim po kayo ng papaya dwarf para magkaroon kayo ng pagkain ng inyong mga alagang baboy. Yung ating papaya dwarf mga ka-dreamers, dito sa hilera na ito ay 15 puno. Tapos 4 yung naroon sa ating bakuran. Ito pa. Yung namumunga na. Ngunit dahil sa wala pa tayong alagang baboy, ma-market muna natin yan. Ito naman yung puno kasama doon sa aking binanggit na variety, yung pangatlo. Ayan. Medyo talagang mahihilig yung mga insekto na pamugaran itong ganitong variety mga ka-dreamers. Kaya ako sa part ko, di po ako gumamit ng mga insecticide para safe po yung ating kalusugan. Yan pa yung ating papaya dwarf na namumunga. Ngunit tinitingnan ko yung variety ng papaya dwarf na kayang lumaban sa mga insekto dito sa ating lupain. So ayan. So yung dalawang variety, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang paglabanan yung mga insekto na umatake sa kanyang bunga. Kaya ang plano ko sa next plantation ko ay 2 variety lang yung ating ipupunla. Pero yung ating ipamimigay ay ayan, yung itong variety na ito. Itong variety na ito yung ating ipamimigay. Dahil sa matamis yung papaya dwarf na ito. Dadako naman tayo sa aming munting bakuran dahil sa napakaganda yung bunga ni ipinakita sa atin doon sa ating bakuran. Tara! Ito naman yung puno na naririto sa ating munting bakuran mga ka-dreamers. Medyo late yung kanyang pagbubunga. Ngunit yung aking inoobserbahan mga ka-dreamers, yung puno na ito yung kauna-unahang namumulaklak. Pero siya yung kahuli-huli ang nagbibigay bunga. Ayawan ko kung bakit. Siguro dahil sa maraming puno na nakakapalibot sa kanyang paligid. Pero ito, yung nasa magandang pwesto, talagang mamamangha po kayo. Ayan, ang ganda ng bunga dahil sa nasa bakuran po natin mismo ito. Yung 4 na puno na talagang nakakaaliw pagmasdan pag gising mo sa umaga. Ika nga,
therapy. Yun yung nakakaganda sa ating mga pananim. Kapag meron tayong naipunla, pagising mo sa umaga, tinitingnan mo, wow, nakakagaan ng loob. Kaya tulungan nyo po kami, suportahan nyo po kami mga local farmers. Share natin yung video. Mag-subscribe na rin kayo sa akin channel, Dreams Visions TV. At saka yung ating mga produkto, huwag nyo kalimutan. Bilhin po natin sa tamang presyo. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you, Lord. Dito na.